pangarap mong maging nung bata ka? Nung bata talaga, gusto ko talaga maging conductor. Conductor? As in bus conductor? Sa bus, kasi Bakit? Usually, if you talk to millionaires, talk about business. Yeah. Right. But you never talked about yung other side. Ano yung favorite food? Anong kulay ano ng yung brief? favorite- Ganun. Wala pa. Gusto na lang natin. Hindi kasi ako nagbe-brief eh. Pagkatao kong GTL, parang, Nagki-cringe. Oo, Pero yung so- JTLs, paano siya nag-umpisa, if I may ask lang? my vision talaga is to one day, freelancing would be mentioned under the same breath as a doctor, lawyer, engineer. Ganda dun. The best community Ngayon, leader. I'm wise enough to know that I don't have to be the best. Why? Kasi? First time ever po, kakantahan tayo live na nag-iisang John the Legend Pagulayan. Let's all give Only him a round here of at applause. Slumbook Millionaire. Remember passing around slam books when you're in high school? Those questions about your crush, your dreams, your friends, and even your first love. We thought they were just for fun. But what if those questions actually held the secrets to success? Welcome to Slam Book Millionaire! This is the podcast where we ask the millionaires the same slam book questions to uncover how their childhood and teenage years shaped their path to wealth. Each week, we will sit down with inspiring individuals to reveal the hidden stories behind their extraordinary journeys. We will discover how their childhood dreams became realities, how they overcame their biggest challenges, and who helped them along the way. My name is Joanna. My name is Jav. Get ready to be inspired and learn from the slam book secrets of the self-made millionaires. Subscribe now, and together, let's unlock the secrets to success. Welcome to a new episode of Slam Book Millionaire with Joanna. and Jeb. We are on episode 3. Okay. And today, for the first time ever, we're going to Yes. have a very, very, very special guest. He's actually the guy who is called in his industry the legend. So in a little while, makikilala na ninyo sino ba tong legend na to and why do people call him as such. Pero for sure kasi naririnig nyo na yan, nababalitaan nyo na rin sa iba yan. Pero this time around, because he's here sa Slam Book Millionaire Girl, no? So, Yeah. syempre, bubulat-latin natin yung Slam Book journey niya. Yes. Aalamin natin yung mga crushes niya. Dito yung mo first malalaman, I believe ito yung first time, the other side of this person. The kulit side of this person. Di mo sure. Pero, of course, definitely, he's one of the most amazing person that we know. He's a community leader. Yes. And in fact, in the freelancing industry, sobra po siyang nire-respeto ng lahat. Hindi lang po yung mga, even yung mga regular freelancers, kundi pati yung mga leaders like si Sina CJ Cajoles and so Yes. many others na kilala din po natin sa freelancing industry. So I'm sure, excited na sila. Ikaw ba, girl? Of course. What do you Actually, expect from to be this honest, conversation? ngayon ko lang siya makakausap in person. So ano yung gusto mong itanong sa kanya? Ay, mamaya excited ako. Ay! Meron akong nahandang tanong. Parang na-excited ako sa itatanong mo. Ang tanong, handa na ba siya? Juicy ba? Juicy? Juicy. Ay. Simulan na natin. Alright. Okay. Tawagin na natin ang ating guest for today's podcast, Yes. the one and only, John the Legend Pagulayan. Yay! Yun, good afternoon. Hindi ko alam ano sasabihin. Yeah. Welcome to the show, JTL. How do Hi. you want us to call you? JTL, John? John na lang. John. Oo. John. Diyan na lang? Di, John na awkward kasi pagkatawag nila ako naman kung ano Bakit? pa. Curious ako, paano na awkward? Parang sobrang conceited na tawagin mo yung sarili mong legend. And Mm. yung JTL, di ba? It's ano tawag doon? Parang acronym siya ng John the John Legend. the Legend, yes. So when pagkatawag kong JTL, parang Nagki-cringe. Oo, Pero yung so- JTLs, paano siya nag-umpisa, if I may ask lang? may gago lang na nag... Blip! I think it was a webinar. And nung tawag dito, nasa call center kasi ako. Mm-mm. May moniker din akong parang the legend yung tawag sa akin doon. Mm. Kung bakit hindi ko alam. Okay. Tapos nakita nila na yung kasama ko sa call center before, nag-post siya ng picture ko na the legend yung tawag. And then nalaman ng mga tao sa freelancing Mm-mm.
space. So one time, nag-webinar ako, bigla na lang may nag-comment doon. Jan the legend na. Yeah, the legend ka pala. And then it took a life of its own. Pero you never claim it or you never used it. Kung ikaw, halimbawa, never. You never introduce yourself that I'm Jan the legend. Interesting. Kahit sa marketing materials namin, we never Akala ko yun ang branding talaga. Exactly. Pareho The kami. legend, Jan the legend. Hindi ko nga alam paano nangyari. Ay, pero ang ganda nun ha. Kasi, Yes. di ba, in the marketing world, personal branding is so important. Right. And how you label or how you call yourself, it Right. actually matters a lot. Kasi dun talaga tatatak. Mm-mm. So many others, katulad ako, I label myself as the Oprah of the Philippines. So self-proclaim yun. But for you, other proclaimed it for you, and now it just sticked. And people know you as such. Sabi ko nga, pakialamero nga. Like, wala na, hindi, I mean, I'm happy. Sino ba naman di may matutuwa, di ba, na tatawag kang legend and all that. Yes. But whenever they ask me, I just tell them my name is John. Mhm. So they parang no off sila pag John lang yung tawag. So pwede bang JTL, pwede bang Chief Bob? Sabi ko, bahala ka sa buhay mo, di ba? Pero you Gusto deserve mo it. yan. Parang ikaw na talaga yun eh. Because of your achievements. You have the largest, kasi the largest community, tama? Hindi ko rin alam eh. Diba? So, atong humble. Yeah. Hindi ko rin. So, obviously, not being humble, mayabang ako personally. Like, mayabang ako. Tanongin mo sa ako, mayabang talaga ako. It's just that hindi ko talaga alam. When I say hindi ko siya alam, You don't parang you don't take notice or you don't Hindi niya don't nilalagay take sa note. utak niya na he's the best, the legend, or... Kasi I don't try to put kasi I think ganun din naman kayo. Like, I don't try to put weight sa status True. mo. Agree. Because it becomes your identity. Yes. And I And don't that want... makes you the legend, I believe. Kasi people see the truthfulness and the genuineness in you. Kasi you never assumed eh. You just let it. By the Blush talaga way. yun. Kaya, alam mo, kaya namin sinasabi ni Jeff na you deserve it kasi. For all the viewers and listeners po, paano po ba napunta sa ano ba, consciousness and sa space namin, si John. So, ganito po yan. For a very long time, people have been telling us talaga to collaborate and to connect with you. Yes. And then, although, to be honest kasi, nagkaroon na tayo ng connection with him kasi we organized the off Yes, he was one of virtual the, yes, with CJ Cajoles. correct. Yes. Content speaker siya at the time. Content speaker. And I was the one who communicates with them. Pero hanggang dun lang talaga. Hindi mo nga maalala siguro yun eh. Actually, naalala ko nung sinumbat mo na sa akin. Nung nasa Laguna Nasa ba, tayo, di ba, yung sa Binyagan. Oo. And then, sabi niya, ikaw pala si Jan. Sabi ko, wala naman siguro akong kasalanan sa'yo, sabi ko. Sabi niya, hindi, wala naman. Pero naalala mo, blah, blah, blah. Tapos hindi ka, alam mo, parang... So, sobrang dami na ng invitations for... Medyo, tas medyo inaano niya na ako, ginigil trip niya na ako nung mga time na yun. To my defense, sinadya ko, joke lang. Hindi, so yun na nga. So parang, kasi sobrang brief ng communications, tapos yun, the event happened, and then nawala na. Diba? And then, when we came back, sa event organizing, last year lang yan, and we were looking for leaders na we can connect with, kasi nga we're starting the Miller Mind Intensive back then. And people are telling us, uy, alam mo, dapat kunin ninyo or makapartner ninyo si JTL, yung tribe niya, talagang perfect yung community na yon sa tinuturo ni MMI. And then, never nagmamaterialize. The number one name, always they say. It's always Jan the Legend, Pagulayan, tribe. Jan Pagulayan. So, parang kami, sige, pero never nagmaterialize. Kaya sabi namin, ima-manifest ko yan, mangyayari yan. Ganyan. Lakas mo yun, no? Oo, lakas ko yun. Hindi lang talaga tayo pinapansin ni Hindi lang talaga. Until yun na nga, nagkasama po kami sa isang birthday party ng isang common friend. And then, ikaw pala si John. Ganyan. Tapos sabi niya, may kasalanan ba? Wala naman ako kasalanan sa'yo. No? And then, naging close kami ni Carol kasi nag-match yung energy ng Marites namin. Right. So, that's the secret. That's Marites. Kala ko connect with the wife. Hindi. The Marites. The Marites is the secret. Ayan, then ever since, lagi nang nagbabangga kami, lagi nang nagkikita sa mga events, no? Parang talaga, na-orchestrate na ni Universal. Sige, magkita kayo dito sa private party na to. Connect with each other na hindi kayo outside of the realm of seminar. Na parang alisin natin yung pagiging transactional.
and then let you know each other on a more personal level siguro. Yeah. And you're here. Thank you so much for saying yes. Hindi ko alam beto ko nun. Ginising ka lang ni Carol kasi ay mag-drive ka. Uy, magkano na tayo? Drive na ako dito. But seriously, thank you for inviting me. Ito lang, it's not every time that I get invited na usually kasi lagi lang ako tinatanong about freelancing. So medyo nakakautan ako. Hindi naman. medyo kasi same parang, topic. Fudge, ito na naman yung pag-uusapan natin. Yeah. And then I was looking at you guys earlier. I go, I think this is something na something new, diba? Yeah. Something new, unique na never. Usually, if you talk to millionaires, talk about business. Right. But you never talked about yung other side. Ano yung favorite? Ano mo? Food? Anong kulay ng favorite? brief? Ganun. Wala pa. Gusto natin. Tanong na lang natin. Hindi kasi ako nagbe-brief eh. Too much information. Sa lahat po ng mga viewers namin, 18 years old and below, please get your parents to support. Na-trauma na sila. Sa mga kumakain. Pasintabi. So, sige. So, Jan, dahil lang program natin is all about the Slam Book Millionaire. Nung bata ka ba, have you ever tried answering those, may mga nag-aasa sa'yo to answer the Slam Book? Madami. Like, di ko alam bakit ba? Hindi kasi yung Slam Book kasi nung panahon namin, I don't wanna assume na kaedad kita. Magkaedad tayo. Magkaedad tayo. Or mas matanda ako. So, 19. 16 lang. 19.5. Sige, 24. So, nung panahon kasi namin, yung Slam Book kasi, it's our way to connect deeply dun sa friend natin. So, actually, it has a very special meaning. Kapag pinapirma ka ng Slam Book ng kaklase mo or ng kaibigan mo, it only means na valuable ka dun sa tao na yun. Kasi hindi basta-basta papapirmahin ka sa Slam Book eh. Yeah. And usually, souvenir. Di ba pag graduation, hindi na kayo magkakasama. So, suot mo naman ang pangalan or mga secrets mo dyan. Hindi kasi dati nung high school, parang kapag patapos na yung school year, tapos iniipon ko lang yung Slam Book ng mga may crush sa akin. Wow! Gusto ko. Yabang eh! Pero parang medyo saglit magkakape ako. Gusto mo kape? Parang episode Gusto niyo po ba ng kape? From Pillow Bread PH. Ano pala to? Truth Revealer. Truth Revealer. Ayan. So, kalmahan lang natin. So, ngayon, mga ilang Slam Book to? Marami talaga. Hindi ko nga tinatanong kung para sa inyo kasi ang dami ko talagang... So, pirma ka lang ng pirma. So, merong isang tanong doon. What is your motto? Umpisahan na kagad natin sa motto. Ano yung sinasabi mo doon? Nung high school ako, syempre, pabibo ako. Kaya yung mga motto ko nun, yung mga galing talaga sa mga... Padip? Oo, yung mga gano'n, mapagpanggap. Kasi kami, talaga, stick by the rule kami. Time is gold. Love is like a rosary full of mystery. Ano sa'yo? What is love? Doon muna tayo simplihan natin. What is love? Ganon. Meron pa din, what is love? Yung sabi ko din, yung what is love is, parang love is you, parang gano'n. Wow! U-Y-O-U? Oo. Asus ko naman pa-fall. Siyempre. Hindi, pero ngayon ang motto ko na lang, kami dalawa ng asawa ko, parang siya, kung kaya ng iba pagawa mo sa kanila, yun talaga yun. Ba't ka pa magpapagod? Gusto ko yun. I mean, it's been our motto for the longest time. Hindi kami nagbibiro. It's what we call leverage. Diba? Kunyari pa. Hindi parang leverage no filter, no BS, diretso. Kung kaya naman ang ipagawa mo na. Totoo naman. Mas magaling sila Oo. Sa totoo lang naman, no? Sige, I wanna start with a question. Hindi pa pala tayo nagsisimula. Naka 1 hour na yata tayo. Wala pa pala tayo sa umpisa. Ako, umpisahan ko lang sa who is your crush? Pero, syempre, dahil millionaire journey to, ipasok natin siya sa journey mo. Sa freelancing industry probably, or sa personal development journey. Sino yung taong hinahangaan mo right now? Oh, my God. Medyo mahirap. Well, di pala medyo mahirap. Mahirap talaga siya para sa akin sagutin yung tanong. Di naman sa iniiwasan ko siya. But I don't know a lot of people na actually wanna follow and stuff. In fact, when people ask me like sinong pina-follow mo dyan, sabi ko, I think you'd better be, parang sabi ko, mas gaganda yung career mo if you follow yung market mo kaysa yung mga taong. So parang niche. Ini-niche mo pa rin siya. Oo, parang ganun. Since I'm in the health
space, ang binabasa kong mga post ng mga may sakit, mga post ng mga... Nandun yung time ko talaga. Kaya, di ba kanina kukwentuhan, kahit sikat na hindi ko masyadong kilala. Kasi ang mga binabasa kong post is more on, like halimbawa, nandito ako ngayon sa market ng blood pressure, mga ganun. So, maghapon ako ngayon, nasa Reddit ako, tapos yun ang binabasa ko lang yung mga words na ginagamit nila, yung mga... So, normally, kung ano yung sinusulat kong copy for the meantime, usually yun yung crush ko. I mean, yun yung ini-stock ko talaga. So, parang ano na rin yan, parang hacking na rin siya in a way, Sa mga gusto niya makita kung paano magsulat yung biting sekreto. Kung paano sabihin, kung paano yung... Atake yung approach. Bawa, ano ba yung mall na, ano yung store na pinupuntahan nila? Banana Republic ba? Sa Walmart ba sila? O sa mga ganon, yung mga down to the littlest detail, yung tipong kapag nagluto sila ng baon sa anak nila na papasok na eskwelahan, ano ba yung pinapabaon nila sa school na orange juice. Ganon ka-detail yung pag-stock ko sa market talaga. So, nag-start ka copywriter, no? Pero sabi mo, nag-BPO ka. Nag-call center. Yeah, I was in a call center. For how long were you in the call center? I was there for like 8 years. Oh, wow. Oh my God. I thought 20. Was this in the early 20? Many. Naging go. Pero ilang years ka sa BPO? 8 years. I was 2007 yata. I was there 2007, tapos nag-resign ako 2015. Because nahanap mo na yung nag-start ka na dito sa freelancing? Nag-freelance ako 2 years prior ako mag-resign. So kumikita na ako ng mga mga 200K na yata. Sa copywriting per yan? month sa copywriting. Wow. Galing. Tapos ang sahod ko sa call center, 31,000. Seryoso. So, no-brainer na, no? Hindi man no-brainer. Nag-resign lang talaga ako kasi may nangyari. Okay. Like, kumbaga hindi ko lang nagustuhan yung... Ay, ito yung gusto kong part. Ano yung nangyari? Marites. So, ibig sabihin, kung maganda yung management, hindi ka mag-resign at that time? Yeah. I enjoy, trainer kasi ako nun eh. I see. So, I enjoy the life of a Graveyard? trainer. Oh, graveyard. Graveyard Puyatan. talaga siya. For someone na sinasabing mahihain, you like training people. You like to be in front. I like people have this misconception I like being in front, but what I enjoy the most is yung parang being at the back, seeing letting others shine. Ito nga I get mas natutuwa ako kapag hindi mo alam na ako yung may kagagawan. Grabe, no? You're so humble. Kanina pa tayo nagsasabi. Ano yung tawag doon sa Gallup? Meron yan yung parang, activator ba yun? Basta something, maximizer. Parang you maximize the strength of others. Feeling ko talaga, sabi ko hindi ako humble eh. Feeling ko talaga may parang God complex yung dating. Na tipong, I wanna be alam mo yun, kung masamang term yung gagamitin ko, I would say parang puppeteer in a way. Na ikaw yung parang dance puppets, gano'n. Parang ganun yung dating. Pero in such a good way naman kasi sa'yo. Kasi you have created so many people who are already successful right now because of what they learned from you. Ito nga like, hindi ko nga alam kung may credit mo ba ako doon because that's what I enjoy. I selfishly enjoy that. You know? Let's put a name on it. Leadership. You're leading people actually. Or servant leadership probably, no? Hindi ko alam kung Sige. So, balik tayo ngayon sa slam book question natin. Game. Okay. Nung bata ka, John, what did you want to be parang when matanda you na grow ba up? ako? A year ago. Preno kasi. Hindi, a year ago. Okay. Nung bata ka pa last Medyo year. nasaktan ako na lang. So, ngayon, 1 year older ka na kasi. Hindi, ano yung pangarap mong maging nung bata ka? Kunwari, nasa That's My Boy. Ito talaga, magpakilala ka nga That's My Boy. Hi. Alam mo yun? Dali. Paano yun? Alam mo yun? Alam niya ba yung That's My Boy? Alam mo yun? Inabutang ko naman yun. Kaya nga nahihiya ako. Game. Paano? Dali. Ikaw. Hi, I'm John. Ako nga pala Hindi talaga. Ang That's My Boy na? Bicol. Bicolano pala si John. Nung bata talaga, gusto ko talaga maging conductor. Conductor? As in bus? Conductor? Sa bus, kasi bakit? Nung bata ako siya lang nakikita ko maraming pera. Literal. May hawak na pera. Yes.
And then, never pa ako nakita ng tao na may maraming pera. Siya lang talaga nakikita ko. So, nung bata ako, yun yung, parang gusto ko yung, tapos, ginagaya-gaya ko pa pag may pera ako. Nilagyan mo din dito. Tapos, edi meron ka din belt bag na may mga ay, naku, nadadala pa ako ng stapler nga eh. Parang gaganon. Yung good morning towel, mga ganun. Kailan mo na-realize na hindi pala mayaman yung trabaho ng conductor? Grade 5 yata ako nun. Paano mo na-realize? Hindi, ano ko lang, syempre matanda na ako, parang nalaman ko na, parang nagbibiroan kami na sino yung mga, gusto yung mga trabaho, ganun. Tapos sabi ko sa, akin, conductor, ganun, bakit walang, tapos sabi ko, baka kasi nasa kanya yung pera, ganun. Tapos pinapaliwanag nila sa akin na hindi, sa bus talaga yun. Bahala ka sa buhay, gano'n. Ayun, so nung na-realize ko na parang hindi pala sa kanya nagagaling yung pera, lumipat na yung yung... Sa naging doktor na nawala na yung kun? Hindi, never kong naging yung doktor kasi... Doktor, okay. Ano yung next na pangarap mo? Alam mo yung ito, alam niyo yung sobrang lumaki ka sa lugar na parang hindi naman yun yung norm. Kaya never mong pinangarap maging gano'n. So parang feeling ko din, never kong maabot yung pagiging doktor kasi parang una gastos. Oo. So parang bata ka pa lang, masyado ka ng realistic sa paligid mo. Oo, kailangan ko yung pera ng mga... Yes, okay. Nagbebenta. Kasi dati nung bata ko pa, nagbebenta ako mga sticker, ganun. Tapos, yung isang tropa ko na nagbebenta siya ng mga laruan, ang usapan namin, sasamahan ko siya, tapos 20% sa akin. Wow. Parang bodyguard niya ako. Siya yung bibili siya yung puhunan, tapos siya yung magbibigay ng pera, ako yung magbebenta sa mga klase. Si Jerome. Yan. Negosyante na, bata pa. Okay. Ayun, tapos nung high school, ako naman yung, nagle-lettering sa mga folder. Talagang maabilidad. So, 5 pesos yun kada folder. Galing, no? Parang ganun. May Chinese blood ka. Hindi, parang lang ako na kailangan ko lang. Saan ka na-inspire natuto na kailangan mo magbenta para magkapera? Kasi nanay tatay ko, never ko sila nakita nagtrabaho eh. Ano ba trabaho ng parents? May 5 may ask. Nagtayo sila ng computer shop sa Negosyo na yung nakamulatan. Parang sila yung una ko nakitang freelancer, nagtatype sila ng thesis. Galing. Tapos babayaran sila, nagbebenta ng school supplies, nagpapataya sa loto. Yes. Basta lahat niraraket nilang... Ang laki talaga ng ang laki talaga ng factor kung ano yung nakikita natin sa mga environment na model talaga. Right? Kaya nga weird sa akin yung word na empleyado. Kasi never ko siyang na-witness ano bang itsura ng isang empleyado. Never nag-exist sa consciousness. So pag nangangarap ako, hindi ko pinapangarap na maging empleyado kasi never ko nakita sa Bata pa lang, curious ako, yung parents mo ba sinasabi kailangan mo mag-aral, magtapos para maging successful sa life o dapat ngayon pa lang matutunan mo na yung negosyo? Hindi, wala silang pakialam. Ay, ma. Gusto ko yun. Hindi, walang pakialam. Hinahayaan ka lang. Bahala ka sa buhay mo, diskarte mo yan. Kasi ako yung panganay. Ilan kayo magkakapatid? 4 kami, puro lalaki. Tapos ako yung panganay. Alam mo yung dahil panganay ka, medyo maluwag sila. Tapos yung pangalawa, nakita nila, ito pala yung epekto pag niluwagan namin. Hihigpitan namin to ngayon, gano'n. So ako yung tipong kasi 1 taon lang pagitan namin nung pangalawa. Tipong magpapaalam yung pangalawa ng magsiswimming lang kami, gano'n ma. Sabi nung mga nanay tatay, wag ka munang, baka malunod ka pa, gano'n. Tapos biglang may darating na tricycle. Sisigaw, "Diyan, tara na!" Sabi nung nanay ko, simido kayo. Wait. Wala bang, parang discrimination ang nangyayari. Windang yun. Anong nangyayari dito? Hindi mo alam kung tama ba yun or unfair ba? So parang lumaki ako ng ito, nanay ko, never akong sinecheck sa schoolwork. Never akong tinulungan sa assignment. Pero magaling ka sa school, even bata pa. Nag-excel ka na. Oo naman. Ang nagagalit ngayon yung magulang, nagagalit, naasar sila na na may honor pala ako tapos hindi ko sila sinasabihan. Bakit nga ba hindi mo sinasabihan? Sabi ko, anong point bet kayo akit sa stage? Hindi ko naman. Parang hindi ko mag-gets kung ano yung Sabi ko siyang weird kong tao. Hindi naman. No label. No judgment tayo. Hindi nakita ko yung mata mo parang gumanon yung mata mo eh. Hindi, alam mo kung bakit? Kasi never ako nagkaroon ng honor when I was studying. So parang, gusto ko yung ganun. Yung, ako
Kung ako yung papakyatin ko yung magulang ko. Hindi ko ma-explain parang ba, ito na lang, halimbawa, siguro may, ano tawag doon? Outlier kasi, nung nung high school kasi ako, ang pinakamatatalinong tao sa estudyante sa amin, puro lalaki. Talaga? Tapos lagi pa kami may galit siya. Tapos lagi pa kami nagiinom. So parang pag tinatawag kami sa stage, alam mo yung mga reaksyon ng mga tao, parang nakita ko lang itong parang walang deservingness yung ganon. Hindi naman sa hindi deserving, parang kami, parang kung sino yung masipag mag-aral, yun pa yung hindi honor student, parang gano'n? Hindi naman sa hindi kami masipag. Alam ko masipag silang mag-aral. Chill lang. Natataon lang na ako, mas na-absorb yung knowledge kapag hindi ko siya inaaral. Di ikaw na. Kapag stored knowledge. Ikaw na. Hindi. Ano ba yan? Kami halimbawa bumagsak ako. Sasabihin ng nanay ko, nag-aral ka, no? Baliktad. Kasi yung mga teacher, yung bahay namin, parang lalakarin mo lang, sobrang lapit lang sa school. Sa Bicol to? Sa Bicol. Okay. Tapos yung mga teacher, binadaanan yung bahay namin kasi nagpo-photocopy din kami. So, lahat ng videos Marakit. Oo, so parang babalita na lang yung ugali ko doon sa school, mga ganun. Tapos sinasabi ng mga teacher na pag nag-aaral nga daw ako, bumabagsak ako. I see. Kasi parang pinupwersa ko yung... Yes. Kasi wala doon talaga yung intention. Wala talaga. May question ako another for you. Alam mo ba na may nakapagsabi na ba sa'yo na kamukha siya ni Bruno Mars? Na-feel mo ba yun? Yeah. May ganun ka-energy. Meron na ba? APT. Totoo ba? May nagsabi na sa'yo? Wala, ikaw pala. Meron isang MTV si Bruno. Ano yun yung... Diyos ko, Lord. Bruno Mars, pasensya ka na. Bruno, anong kantang yan? Guys, tulungan niyo ako. Guys, pakilagay sa comment section if you also feel na kamukha siya ni Bruno. Asan yung camera? Pasensya na, Bruno. Nadamay ka pa dito, hindi ka naman dapat nadadamay. Kamukha mo siya talaga para sa Pero akin. ikaw, ano yung sino nagsabi sa'yo na kamukha mo si ganito? Wala. Sino artista or ano? Hindi, parang kamukha ko yata tatay niya. Mga ganun, basta usually, hindi artista. Hindi magandang nila. Ang hirap ng reference. Parang nakakatakot. Kamukha mo yung tatay ko. Magkapatid ba tayo? Parang kamukha mo. Pareho ba tayo ng tatay o mami? Bihira mapagkamalan na artista, parang kayo pa lang yata yung hindi Bruno Mars talaga yung na-feel. Hanapin ko yun ipapadala ko sa'yo tsaka kay Carol. Usually random person. Ganun. Okay. Baka tipong, uy, kamukha kami kuya ko. Ganun. Si Coco Martin, gano'n. Walang nagsabi Coco Martin. Wala pa naman, bulag na. Hindi. Sige, ganito. Kaya ako nasabi, kasi I want to ask you, ano favorite music mo? Layo naman. Diba? Ganun talaga tayo kalayo magtanong. Oo nga naman. Favorite movie muna. Hindi na kay Bruno Mars tayo. Song. Anong favorite song mo? Or music? Sige na, patawirin natin dun sa... Patawirin mo. Hindi, favorite music ko, more of alternative. Yun, actually, yun yung personality mo. Tsaka nakikita ko sa... 90s na. 1984. Bubulong. Narinig naman nila. Alam mo, you have this reggae vibe in you. Nagre-reggae ka ba? Actually, nung college ako, tumutugtog ako sa Nagbabanda ka? banda. Anong favorite song? Mga alternative rock talaga yung gusto namin. Yung kinakanta mo lagi. Gagalit siya. Sabihin mo. Kasi ang next nito, song Pilitan ba to? Pilitan. Mukhang mapapakulong ka after. Hindi, ito na lang. Nung kinanta ko sa misis ko, yung I'll be. Paano sample? Alam mo to? Alam mo kasunod na yan. Sample. First time. Hindi nyo maririnig. Guys, for all our na lang pala, viewers, happy birthday. Sa Happy buong birthday mundo, pala yung paborito. for the first time ever po, kakantahan tayo live na nag-iisang John Legend Pagulayan. Let's all give Only him a round here of at applause. Slumbook Millionaire. Take it away, John. Nanonood pa naman yung Carol, hihiramin lang namin tong moment na to. Isa sa publiko namin ng isang romantic moment sa buhay ninyo mag-asawa. Hindi, nasa bar kami nito. Okay, tapos. Sige, bar. Gusto ko yung maritas. So mag-ano tayo? Bar. Oh my gosh. Girl! Like, what time have you arrived? I heard. Oh my gosh. Bar lang to sa Bicol. Bar lang to sa Bicol. Bar sa Bicol. So, sa lamesa lang talaga. Ganun. Bicol.
Ano ka, Bicolano ka? Bicolano ka, hindi mo alam. Sige. Uy, wait. Alam ko yung susunod na kakanta. Ang galing. Yeah, I heard. I'll be ang kakantahin. Alam mo agad? Ikaw ba yung manager? Siyempre. Sige. Masarap po itong pillow bread. Maraming salamat, Pillow Bread, kasi pinapalakas mo ang kalooban. Siguro mamaya na lang. Hindi na ngayon na. Kasi, mapapas yung moment eh. Ano? Perfect. Tinawig na yung tanong, diba? Ito na. Pinatawid mo yung diba, yung tanong. Ito na, ulitin natin. Ladies and gentlemen. Would it help ba ako sabihin ko na nagigitara lang ako? Hindi naman ako Imagine mo kami yung gitarista mo. Few lines lang. Kunwari wala kami. Huwag kayong hindi kami ang katingin. Kunyari wala kayo. Pumikit kayo. Pumikit kayong lahat po. Guys, pumikit kayo. Para mangyari ang moment na to. Sige, Stress in your eyes. Yun na. Teka, nagbayad po ako ng 1,000 pesos. Few lines, hindi naman one line. Few lines, hindi naman. Stress in your eyes. That color them wonderful, stop me. Nakakainis. Masyadong masunurin. Yes. Ang ganda ng boses mo. So next episode natin siya ulit. Seryoso. Kayo na Bruno Mars, kaya maganda na yung boses ko. Seryoso, ganda ng boses mo Talagang. Kaya pala, nung high school ka, the legend ka na din sa mga babae. Wala akong sinabing Parang wala namang sinabing gano'n. Wait. Ang question ko, nung kinanta mo to kay Carol. Sandali, pinagpapawisan. Alam ko may aircon naman dito. Preno. Mukhang may mag-aaway pag-uwi. Nakaraan. And ang question ko na lang, nung kinanta mo to kay Carol, magiging kayo o kayo na? Boss ko siya nun. Boss, nasa Sorsogon, na-assign ako sa Sorsogon, stockman ako. Okay, oo. Tapos nakilala ko siya doon, siya yung store in charge. Tapos pumunta kami sa isang bar yung bar ng sa Bicol, parang nasa lang kami, nasa tawag dito, nasa lamesa lang. Tapos parang nagpa-jamming yung may-ari. Parang nagbabanda. Tapos tinawag ako ganun kung pwede daw kasi nakita niya akong parang gumagano'n. Pero ka na, talagang bumabanda. Ang pangit ng term, nagbabanda ka na talaga. Bumabanda. Ang sagwa. Ka na, bandadero ka na ba talaga? Parang kubadero yung dating Rakista. Ano ba yun? Rakista. Band member, ganyan. Band member, di ba? Wait, ano yung term? Ano yung tamang term? Hindi, tumutugtog lang. Tumutugtog lang. Bandadero na lang. So, tumutugtog nung college, especially. Kasi akala ko nandun yung pera, ganun. Kung mapapansin niyo yung journey ko, hinahanap ko lang kung nasan yung pera. Hindi, kasi yun naman talaga din yung mo, tawag dito, yun yung kinamulatan mo sa parents mo. Ano favorite movie mo dyan? Favorite movie? Na movie na nagkaroon ng matinding impact sa'yo, na parang nung napanood mo, something in you changed. Probably an aspect of your life, ganyan. Hindi ko maalala kung anong movie gusto ko yung siguro mga tipong pursuit of happiness. Ganda naman talaga. Yes. Naiyak ka dun? Hindi ako umiiyak talaga. Yun nga But, as in, never, ever, kahit moment na surprise ka, hindi ka naiiyak? Hindi Like, nakikita niyo asawa ko ngayon, humiiling, di ba? Like, hindi talaga ako na... May reason ba yan? Na parang... Hindi, nakwento ko to kay Joanna one time. Sabi ko nga, kung i-categorize ko yung ugali ko, like, I'm a well-adjusted psychopath. Ganun. Like, explain. Hindi, like yung mga, di ba, yung parang wala kang nararamdaman and all that. Hindi ko talaga ma-explain Kasi malalim kasi siya. Pero no judgment no? kasi. Pero siya kasi nag-self-diagnose na siya na psychopath siya. Ang galing lang no? Meron na agad label. Hindi ko naman sinasabing like, kumbaga nasasabi ko siya ng diretso kasi I know naman hindi naman ako literal na psychopath. But, sabi nga kay Joanna last time, like, may nangyari?
it's easy for me to zoom out because I don't feel really attached sa mga Yes. nangyayari. Ang bilis niya mag-shift, di ba? Yes. Shift ng emotions. Okay. Tsaka may full control siya sa emotions niya. Which sa I sarili don't niya. like. Really? O nakaingit ako sa mga taong can cry at the drop of a hat. Like parang nakaingit magkaroon ng ganong emotion sa totoo lang. Hindi ko gusto yung marami nang nangyayaring masama tas hindi pa rin ako. Pero never, as in even when you were young, never nangyari na napaiyak ka talaga. Never. Okay. Kahit kahit paluin mo. Like, Oo. Paano nga pong sinturon? Parang pag pinalo ka, ano lang. Sasampulan ko lang to. Uy! But hindi ko ma-explain I'm not sure what that is. Ang sabi ko nga, like, maybe it's stopping me from empathizing with people kasi hindi ko nararamdaman. But for some reason, ito nga yung weird wala akong masyadong feelings, but I can spot feelings from a mile away. Parang ganun siya. Like, alam ko what this person feels about me, like, the moment na makita niya ako. Empathy. Tas ako naman, kaya kong bagayan yung energy binibigay without me feeling it, like, pure logic lang, which is parang nagmumukha akong parang mastermind ng O kaya parang kasi nagiging in full control siya of the entire situation. Oo, parang hindi tuloy nagiging authentic in a way yung yun pala yung isang sa mga hinahanap ko, like parang I wanna feel na di naman sabi ko na I don't feel authentic kasi whatever I think of ginagawa ko pa rin naman. Yeah. Parang hindi lang yun, like parang never ko I never acted on emotions. Based on logic. More on logic ka. More on napag-isipan ko na siya. It's siguro mga twice pa lang ako that I've acted on pure emotion, but that emotion was more on rage. Galit talaga yun. Matindi na. Matinding galit Heightened na talaga. In line with that, John, kasi maraming pumupunta sa'yo, di ba, nagpapa-advise, they seek your, expert opinion, especially about community building. Ang curious ako, sa maraming tao na nakakausap, maraming leaders na nakakausap, ano yung usual na nakikita mo ano yung usual na dinudulog nilang problem sa'yo? Napakalalim naman Dinudulog talaga Ano ba yung term? Okay, Stick tayo sa dinudulog. Sabi sa'yo, dinudulog yun Kinoconsult mo. Ayan! Yeah. Just, tawag dito, disclaimer lang. Sabi niya, hindi ka madalas pinupunta. Hindi po madalas. Ganun. Hindi, biro lang, baka mamaya biglang puntahan sila sa bahay. Hindi, yung sa kanila kasi it's more, yun ang weird. Ang weird lang naman sa akin minsan kasi they're not really asking for leadership advice. It's more of how to grow. What do you mean grow as a leader? Like how to make the community bigger. Like for some reason we're addicted to making things faster, bigger, stronger. And that's totally fine. Yeah. Tapos nagugulat sila when yung advice ko it's very counterproductive sa gusto nilang mangyari. Kasi they want to grow. They want to grow the community. Ang problema, in order to grow, you first have to do things that don't scale. Yes, true. Like, there's a ton of things na, like for example, ano ba talaga yung vision mo para dyan sa community mo? Hindi nila alam. So, how will you grow? Community building kasi it's more about pagalingan mag-reinforce ng values. Kung if there's another word for community, that's gonna be reinforcing values. Kapag na-reinforce mo yung values na gusto mo, you've built you're gonna be able to build the community. Yes. Ang problema, wala silang vision. And yung vision kasi doon magagaling yung mission. And then yung values kasi, which is something that I'm not sure if you guys would agree. Normally kasi for the values, I'm not sure if you're agreeing with me, but for the values kasi, normally we just ask ourselves like, ano ba yung values na meron ako? And then yun yung tinatry nating i-reinforce. Yeah. Yes. Sa akin kasi, like what I've seen like really work is that kung ano yung vision, ang tanong is, ano yung mga values na dapat meron yung community para makuha yung vision na yun. Because sometimes, meron tayong mga values that runs counterintuitive to the community that we're trying to build.
Diba? Like, halimbawa, you have this... Yun yung naghihinder pa sa growth actually, diba? Yes, oo. Ang problema nga, like, most people don't have that connection na dapat yung values mo konektado dun sa vision and all that. So, hindi tuloy nila alam kung like yun, pag pinasabi mo sa kanila kung ano yung values na meron yung community, hindi nila alam. Ang daming mga bagay na gano'n na they never really took the time to know kasi ang gusto nila growth. Agad-agad. Yes. They don't want to go through the process of it. Ang sa they don't wanna go through, di lang talaga nila alam. Yung essence, they don't know the essence of the community building. Like, parang gano'n. Like, for some reason, ito nga, like, I've been trying to look for community. Like, I think one time nag-post ako sa wall ko, like, sino dito yung nagtuturo about community because I wanna learn more. For some reason, wala talagang, like, especially dito sa Pinas, like, walang nagtuturo. May nagtuturo paano makakuha ng 1,000 Facebook group members. But no one teaches, like, okay, paano ko mapapasunod yung mga tao sa loob. Yes. Parang in essence, ang pakinggan, paano mo magiging kulto yung current community mo? Pangit lang pakinggan. Yes, I mean, if we're really gonna be honest about it, we want a good cult. Yes. True naman. Anong vision mo, John? I mean, in relation to your tribe community? Marami kasi, like, bawat parts ng part ng buhay ko, nilalagyan ko ng vision actually. So, halimbawa sa aming mag-asawa, like, ang vision ko is tumanda kami magkasama. So, yun lang naman talaga yun. Ang haba ng hair ni Carol, natatapakan ko. Umabot dito. Sa tribe naman, ang my vision talaga is to one day freelancing would be mentioned under the same breath as a doctor, lawyer, engineer. Ganda dun. And when I tell people that, they wanna join me as well kasi gusto nila din mangyari yun. But a lot of people don't know that yung vision na yun, it came from something na totally selfish talaga. Ikaw, sa personal life mo, ano yung vision mo? What do you want to achieve? Depende kasi sa tulad nun, di ba? When it comes to relationships, ganito. Pag sa naman sa katawan, ang gusto ko lang naman six-pack abs. That's my vision for achieve. Kaya nga magti-treadmill ka na. Kaya bibili na ng treadmill mamaya, di ba? Oo, kaya wag natin kainin yung mag-start ka dito. It's a healthy coffee. By the way, guys, start with a healthy coffee. So, ngayon, John, alam mo, ang dami kong, sige, go ahead. Ako have a question. Aside from building communities, what is John's passion? You know what? I have no idea. Like, hindi ko talaga, like, if there's something to describe me, I'm stubborn but flexible. And when I say stubborn, I'm stubborn with my vision. But I'm flexible with how am I gonna get there. Gusto ko yun. Yeah. Like, I could care less kung kailangan mag-drive ng bus para makuha ko yung vision na yun. Like, hindi ko mamimili ng trabaho, hindi ko mamimili ng... So, when people tell me, like kasi ako, para sa, like, siguro mga 10, 20 years from now, may pangarap ako para sa akin at sa family namin. And in order to get there, kailangan ko ng, sabihin natin, mga 150 million, in a year. It's done. Mamaya nandyan na. Asa na? Sabi, like, parang gano'n, 150 to 200 million in a year. So that's yun yung, for now, yun ang tinatarget mo na. Parang yun yung parang later na like, do you ever see, before tayo mag-end, alam mo, dami namin gustong itanong sa feeling ko nga. Ang iksi nung time 3 hours yung podcast natin dyan. Feeling ko nga. Do you ever see yourself leaving the Philippines No. and, being abroad? No, never. Like leading the Philippines? Oh, leaving. Aalis ka ng Philippines and then leave out, no. leave abroad. Never. Like, even nung wala pang pera. Like, ayoko talaga. Like, what do you love about the Philippines? Everything. Like, most of the time kasi people can say a lot of bad things about being here sa Pinas kasi I mean, diba, everything's greener on the other side. But when you've been on the other side, you get to appreciate yes. You're in the Philippines. Ang sabi nga, the grass is greener where you nurture it. Yeah. Like, for example, like other countries always get being, praised when it comes to healthcare. And when I've been there, parang
Di naman, parang bastos ko pa rin sa Pinas. You just love to travel, just to see. Kasi For leisure, yes. Travel diba? lang. Oo. Yeah, I mean, a lot of people in US and Canada would die for the healthcare that we have. Kasi Canada pa lang, mag-aantay ka ng buwan, pila doon, as in, literal. Sa US naman, ang tataas ng copay, deductibles, and and all that stuff. And then here, pwede na yung pa-check up for like 500 pesos. Oh my God. Like, mas marami pang alternative, Yes. Diba? Like, parang, nasasabi kasi nila yung kasi laging bukang bibig is maganda abroad. Yes. Tapos when it comes to work naman, they think as if work over there is like, agree naman ako na mas mataas yung sahod doon. Pero yung cost of living is but the also cost high. of living is yun. Tapos dito sa Pinas, ay sa US, pag lumabas ka ng bahay mo or Japan or kung ano man, paglabas mo ng bahay mo, wala man na nagyaya mag-inom. Ganun. Paano na lang yung mga announcement mo? Inuman tayo. Ganun, diba? At saka wala sari-sari store. Paglabas mo, walang lalakad ka pa ng malayo. Yung taho. Sa Japan, nagtumambay na ako ng 10 oras ng gabi dun sa walang nagyaya sa... Walang nagtitinda ng balot. Wala. Parang parang... Tas iba yung lalo na Christmas, di ba? Yes. Iba yung Pasko sa atin. I heard na, sobrang malungkot daw mag-Christmas abroad. Sobra. Kaya umuwi talaga sila ng Pilipinas pag Christmas. Isipin mo, di ba, mag-New Year, tapos yun na yun. nandun ka sa tapat ng bahay mo, Tapos mag-isa ka. hindi ko talaga ma-imagine. Sa Pilipinas, kahit wala kang resources, yung mga mga Yeah. timba, ganyan. Actually, Basta may ingay, dito masaya. sa Philippines kasi talaga people here very compassionate in a way na tutulungan ka pa rin. Right. And we're happy people. True. And I think one of the things na hindi na natitake into consideration is yung mental health. Yes. I think most of us dito sa Pinas hindi masyadong uso yung mental health because we get to be with people. Yes. Although rising ang mental health issues dito sa atin. Pero totoo. Kasi iba pa rin yung essence na there's yung family, yung values of friends. Na alam mo na parang pag lumabas ka, may matatawagan ka, may makikita ka agad. Yeah. Yes. So parang sa US, like, I get, pag nakita ko kung gaano katahimik doon, I get kung bakit marami may sakit. Like, At saka sobrang valuable na mga psychiatrists doon. sobra. Yes. Dito kasi, if you have friends, family, easy access, parang kausap mo lang. Ang psychiatrist, hindi masyado. No? Oo. Alam mo, sobrang na tayo, tawag dito. Pwede pa tayo mag-extend Overtime. to until 12 midnight. I'd love to know more. Sabi niya, wait. Iniisip ko yung alis mo. Ay, yung alis ko, diba? May flight tayo. Wow! Saved! Pasok. Ako patuloy yung sorry naman. Ako, balik ako dun sa ano yung motto in life mo right now? Kasi diba, nag-Islambok tayo before, may motto tayo before. Ngayon, ano na yung motto mo? Motto in life ko, gusto ko yung nasa libro na na The Go-Giver ni Bob Burg. Parang isa dun sa mga like law of compensation is parang yung law of compensation is that the more the income that you get is based on the amount of Value of you give. people you serve and how well you serve them. So yes. that's the way I'm living my life right Servant now. leadership. Parang if I find myself lacking anything at all, I just need to find people to help and help them well. Yes. Parang ganun siya. So like ko rin sinasabi sa anak ko, ang alam ng anak ko na motto niya, ang pera nasa problema. Yeah, totoo naman. Even Robert Kiyosaki is saying that. Parang Diba? ganun, like, Solve problems and you'll never have to worry about money. right. Yes. Pag wala kang pera, hanap ka lang ng problema and then Correct. and then Because solve business it. is all about solving problems. Yes. Right, totoo. Like even may tanong nga sa akin bakit yung mga games di naman siya nagkasolve ng problema. Hindi problema. Yes. Problema kaya yung pagkabagot. Yes, True. totoo yan, totoo. Diba? Being entertained in the hours na bagot. Justify mo lang. Are you a player? A gamer? Yeah. Justify. Ano affirmation mo, Charlie? Meron ka affirmation? Do you believe in them? I don't have like yung normal na affirmation. Kasi di ba sabi ko nga I've been really deep into the whole personal development that I've also seen the bad bad side of it. But when I was really deep into it,
So, sabihin ko lang yung affirmation ko before, nung meron pa akong affirmation. Yes. Someone, yung one of the guys na naging mentor ko, si Seth, Ellsworth, inutos niya sa akin, kasi di ako makapag-charge ng malaki. So, sabi niya, punta ka sa rooftop. Nasa call center pa ako nito. Punta ka sa rooftop, tapos sabihin mo, I'm the best email copywriter in the world. Ganun. Pinasigaw lang niya ako ng pinasigaw. I'm the best email copywriter. Hanggang sa mapaos ako ng Tapos ayun, and ang goal ko lang naman during that time was for me to feel that I'm the best email copywriter in the world. And now you are. Ngayon, ngayon I'm the best community ngayon leader. I'm wise enough to know that I don't have to be the best. Why? Kasi? That I can provide value whether or not I'm the best. So parang I'm at peace now with you don't have to parang kasi anything, kapag sinasabi nga natin I'm the best, parang you're competing into something or someone pa rin eh. Parang you still proving yourself. Yeah, and isang mali lang, now may disconnect na dun sa identity mo. And it's a problem usually, di ba, we don't really think too much about identities and whatnot. Yes. But if you make it your identity na ikaw yung best email, pag nagkaroon ng friction yun, ilang araw ka na parang paralyzed ka na, naguho ka na. Yeah. Diba? Yeah. So, I have to be wise enough to know na you don't have to be the best. I like that. Nice. Hearing it from one of the best people that we know in the industry. Oh, hindi lang community leader, hindi lang copywriter, Yes. hindi lang husband, but of Hindi lang course as a Bruno friend. Mars. Oo. Grabe ka, you're... Hindi ko lang talaga narinig. Natandaan. Sabi ko sa'yo, hanapin ko yung video na yun. Tapos, isa side by side kita. Ayun. So, to all our viewers and our listeners, we hope na nag-enjoy po kayo sa ating Islambook session, Islambook Millionaire session with one of the most amazing millionaire that we know in the industry. Not only in the industry, in the Philippines actually. So, maraming Thank salamat. you so kayo much, dyan. John. Thank you. Parang gusto nyo pa akong tanongin. Marami pa. Nakikita ko yung mga Gusto mata nyo niya. ba ng Alam part mo, 2? walang na-follow dito sa mga prepare namin. Napagod lang sila. Pinagod lang natin yung prodigy para mag-prepare. Pero Pwede nating sabihin, if you want to have part 2 with John Pagulayan, let us know in the comment section. Game. Tayo daw in the Dayo sa Laguna. So, guys, excited na ba kayo sa part 2? Kasi kami excited na rin sa part 2 with the one and only John Pagulayan. So, maraming salamat once again, John. Thank you. We Really thank you appreciate for your it. time. And I hope nag-enjoy ka sa conversation natin. Oo naman. Walang ka-structure. Bahala ka na dyan. Oo nga, Pero hindi ko pinaka-importante, napakanta natin siya. Oo. Paano hindi ka kanta? Pinilit ko talaga. Ayun. Parang wala nga alis hanggat hindi ako kumakanta. Hindi tayo matatapos. Hindi po matatapos ang ating podcast kung hindi po talaga natin mapapakanta si John Pagulayan. So, once again, John, thank you so Thank you much. so much, John. Ayan. I learned a lot and being parang first time kitang makausap, ang lalim. Napaka-deep. Nalunod ka. Full of wisdom. Sagapin na kita. Pero maraming salamat dyan. I enjoyed this conversation and the last conversation that we have, which is also deep then. And thank you for allowing us na maging part ka ng Islambook Millionaire. And of course, nako, habol, guys. Bago makalimutan. Ito na yung good news, no? Nabitin ba kayo? Tungkol dun sa community building. Nabitin din ba kayo sa topic about leadership? Kasi kung nabitin kayo, don't worry. Kasi you'll get to know more from John Pagulayan when he appears at the stage live ng Take Off Summit 2025. Oh my God! 2021. Saglit, bumalik ako. 2025. Feb 1 because it's Feb 1 and 2, 2025. 2025. Feb 1 and 2, 2025 is One Space Ayala. And Jan here already said yes to our invitation to be our keynote speaker. Ayan. Excited ka na ba? Hindi. Kinakabahan ako. Napaka-authentic, hindi. Nakabahan talaga. Hindi naman halata. Hindi halata. Sinabi niya, pwede ka bang magsalita? And then I'm like, tama ka ba talaga ng bakit? Kasi hindi naman ako speaker, sabi ko sa kanya talaga. Uy, plastikin mo naman yung mga viewers namin. Sabi mo, excited ka na ba dyan? Nanonood pa ba sila? Plastikin mo naman sila, excited ka. Yes. Grabe yung enthusiasm eh.
Hindi, tawag dito? I'll do my best. I always do my best. Wala namang problema dun. Sabi ko nga sa kanya, I'm not a speaker. Like speaker. But if there's one thing I'm really tawag dito? Confident about is giving value. So yes. Because that is your core. Magkabulol-bulol man ako sa stage, wala akong pakialam. Yes. I'll just give value. Wala kang kailangang i-prove kasi. There's that as well. Yan. Alright. Once again, thank you so much, Jan. We really appreciate This you. time, kailangan ko palang i-prove na kamukha ko si Bruno. Ay, sabi ko sa'yo, Ipakulot natin. Kung gusto niyo pa pong marinig more from Jan, dahil nabitin nga po kayo sa conversation na to, Jan, saan ka nila pwedeng i-follow? Saan nila po pwedeng mabasa or marinig yung mga thoughts mo? Kahit saan, wag lang sa bahay. Hindi. Sa Facebook lang, Jan R. Pagulayan. And, yeah, wala pa naman akong TikTok or Alright. Yan, dun lang. Yun lang. Okay, alright. Thank you so much again. By the way, we want to acknowledge our sponsor for this beautiful space. And nandito po kami, Pillow Bed PH. Ganda. Maraming salamat for this elegant at ang ganda ng energy na bahay. So kung naghahanap po kayo ng matitirahan in the heart of the city, dito na po kayo. Kontakin nyo na po sa Pillow Bed. And of course, if you're looking for the healthiest coffee in town, eto na po. Pillow Bread Coffee, bulletproof coffee drink. Yes. The number one and the only healthy coffee that you can get in the face of the planet. Wow. Yes, thank you so much, everybody. Thank you for watching us. Thank you for tuning in this episode with Jan Pagulayan. We hope na marami po kayo nakuhang value na makakatulong din naman po sa inyong journey to becoming the millionaire that you always wanted to be. So, we'll see you sa next episode po. At kung gwapo ang guest namin tonight, yung guest naman namin next, nako naman, tune in. Kasi talaga namang apple of the eye. Sobra talaga, mamemesmerize kayo sa kagandahan ng aming next guest. So, see you for the next episode of Slambook Millionaire with Joanna and Jeff. Bye! Bye! Thank you so much for watching! If you enjoyed this episode, share this to your social media accounts and let us know what you think. We'd love to hear from you. If you have comments, questions, and suggestions, share it with us at Slambook Millionaire PH. Make sure that you're subscribed so that you get notified for our next episode. If you know a millionaire or maybe you are the millionaire, let us know. We'd love to have you on the show, definitely. We'd love to hear your story as well. And of course, don't forget, follow us as well at Joanna Marie Lazaro and Jeff Aurelio. See you in the next episode, Millionaire!